papuri. Lord, salamat sa gabing ito na kami po ay tinitipon-tipon mo, Lord, upang papurihan ka. At hinihiling po namin, Lord, na ang unang gabing ng revival, Panginoon, ay ikaw po ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan upang magiging karapat-dapat kami sa pakikinig namin sa iyong mga salita, Panginoon. I-bless mo po ang lahat ng part ng pagpupuri namin sa iyo, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Before time began,
Magandang gabi po sa ating lahat. Let us lift up our voices and declare the greatness of our God. Awitan po natin ang Panginoon ng buong puso. Whether you put into one, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome power. Our God, our God. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome power. Our God, our God. Amen. Patuloy po nating purihin ang ating Panginoon. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo bilang paggalang po sa banal na salita ng Panginoon. Kung may Bible po tayo ay maaari po nating buksan sa mga awit 51. Ganito po ang kanyang sinasabi. Ako'y kaawaan mo, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob.
Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mo ang aking mga kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang ginawa ko'y di mo kinalungtan. Kaya may katwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na ng ako'y gumawa. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin. Butong ng ihinay muling palakasin. Ang kasalanan ko'y iyong limutin. Lahat kong nagaway masamay bawi. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Iyong banal na spirito'y paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuan sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako sa kapagligtas ko at aking ihahayag ang pagliligtas mo. Tulungan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng mga madla. Hindi mo nanais ang mga handog, di ka nalulugod sa hinaing sinunod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusang mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Zion at ang Jerusalem ay muling ibangon. At ang kagayon ang handog na haing dala sa dambana, torong susunugin, kulugod na ito'y iyong tanggapin. Amen. Mari na po tayong umupo. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I will worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I will worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to
And on that day when my strength is failing, the angels near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I will worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I will worship your holy name. I will worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Ay niling ko po na maaari po bang tumayo po tayong lahat sa ating pagpapatuloy na pagpuri sa ating Panginoon. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng habang at wakas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Niyakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nagawiran ang kabanalan ang walatian. Salamat sa subulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Habang di karapat-dapat, pagkukulang ng habang at wakas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kaluhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nagawiran ang kabanalan
Oral Ira. Sige. Meron pa palang kakanta before yung preaching. Kaya tinatawagan ko muna yung kakanta. Seems like all I could see was the struggle. Haunted by ghosts that lived in my past. Bound up in shackles of all my failures. Wondering how long is this gonna last? Then you look at this prisoner and say to me, son, stop fighting a fight, it's already been won. I am redeemed. You set me free, so I'll shake off these heavy chains, wipe away everything that I'm not who I used to be. I am redeemed. I am redeemed. All my life I have been called unworthy. Named by the voice of my shame and regret. But when I hear you whisper, just lift up your head, I remember, oh God, you're not done with me yet. I am redeemed. You set me free, so I'll shake off these heavy chains, wipe away every stain, and I'm not who I used to be. Because I don't get to be the old man inside of me, 'cause his days long dead and gone. Because I've got a new name, a new life I'm not the same, and I hope God will carry me home. And I am redeemed. You set me free, so I'll shake off these heavy chains and wipe away everything, 'cause I'm not who I used to be. I am redeemed.
God, I'm not who I used to be. Jesus, I'm not who I used to be, 'cause I am redeemed. Thank God, redeemed. Thank God, redeemed. Praise God. Ano? Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Diyos taggabi ni kamo ngaming. Yari labalo. Akala ko walang sasagot eh. So, kumusta kayo? Kumusta ang lagay nyo? Okay naman? Parang malayo tayo sa kabihasnan, ano? Hindi dama yung ano, yung season. Ano bang season ngayon? Na halos buong mundo, lalong-lalo na yung mga they're claiming that they are Christians. Ano bang season ngayon? Ito ang tinatawag na Lenten season, di ba? Alam nyo bang Lenten season? Hindi nyo alam. Hindi yun ang pag-uusapan natin. Sinabi ko lang na Lenten season ngayon, hindi natin dama kasi kung tayo'y nasa ating mga sariling bayan o lugar, maybe nakikita na natin, halimbawa sa Kabagan, pag dadaan ka sa highway doon, marami kang makikitang gilingan ng malagkit. Bakit? Kasi kapag ganitong Lenten season, panahon ng paggawa ng binalay doon sa Kabagan. Oo. Itinataon nila sa ganitong season ang paggawa ng binalay. Although yung iba, kapag sa palengke, halos araw-araw may nagtitinda na ng binalay. Pero iba yung dami ng gumagawa ng binalay kapag ganitong season. Kasi, ang itinuro ng mga ninuno doon sa Kabagan, ang tinuro nila, ayaw nilang kakain ng karne pag ganitong linggo. Ganitong week, I should say. Ganitong Lenten season. Pero tayo parang ano ba yung kinain natin kanina nung inulam natin? Oo. So, kaya sabi ko parang hindi natin dama yung Lenten season dito, ano? Oo. Kasi ganun, parang malayo tayo. Pero ito yung season na kung saan ay magandang panahon upang ating namnamin, i-recall natin kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Sapagkat ito yung season na naipapaalala sa atin kung ano bang ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Ano bang kanta kanina? I am redeemed. Ano ibig sabihin ng redeemed? Tinubos. Ibig sabihin ng tinubos, binayaran ka na. Alam nyo yung pawn shop, di ba? May pawn shop. Halimbawa, anong pangalan ng pawn shop na alam ninyo? Yung mga naranasan ng magsangla, alam nila ang mga pangalan ng pawn shop na yan. Pag may sinangla ka, bago mo makukuha yon, bago mo mababawi yon, halimbawa, sing-sing na ginto, sinanla mo, kailangan mo munang tubusin. At pag tutubusin mo, babayaran mo yung hiniram mong pera sa kanila na may kasamang interes. Sa atin, ay ang kalagayan natin dati dahil sa kasalanan. Tayo'y parang naisangla, no? Na parang naisanla tayo at tayo'y tinubos ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos. Iyon ang magandang alalahanin natin sa season na ito. At isa pa,
na dapat nating pagbulay-bulayan, dapat nating namnamin ang mga turo ng Panginoong Hesus. Iyon dapat, kasi diyan tayo nabubuhay bilang Kristiyano. Ano bang mga tinuro ng Panginoong Hesus sa atin? Dapat tandaan natin yan. Sapagkat sabi nga ng preacher natin kaninang session 2, no, si Pastor Aris, na dapat ay grounded tayo sa salita ng Diyos. Scripture alone dapat ang basis, highest authority ng pamumuhay natin bilang Kristiyano. At kung wala tayong matandaan sa mga itinuro ng Panginoong Yesus sa atin, paano natin gagawing highest authority ang Scripture kung hindi natin natatandaan? Napakahalaga po niyan. Kaya nga sabi niya, binasa pa niya sa inyo ang Joshua 1:8 kaninang second session, ano? Upang sa ganon ay mabigyang emphasis na huwag nating kaliligdaang basahin ang aklat ng kautusan. Although nasa Old Testament ito, no, sa sulat ni Joshua. Ngunit ito'y bilin para sa lahat ng mananampalataya. Kailangan po nating tandaan, sadyain natin na i-memorize ang mga nababasa natin sa Biblia, lalong-lalo na ang mga turo ng Panginoong Yesus, kasi kailangan natin yan. Kaya sa pag-aaral nyo, nagme-memorize pa ba kayo o hindi na? Sino ang mga nag-aaral sa inyo dito? Pakitaas ang kamay. Okay, so nagme-memorize pa rin ba kayo? Na-memorize nyo pa ba ang table of elements sa chemistry? Hindi na. Na-memorize nyo yung pangalan ng mga bayaning Pilipino? Hindi na. Na-memorize nyo ba ang quadratic formula sa math? Mas lalong wala na. Oh. So, kung sa pag-aaral natin sa secular na education ay kailangan nating i-memorize yung mga kailangan nating tandaan, lalong-lalo na dapat sa salita ng Diyos dahil dito tayo nabubuhay. Kaya, ito ang nais kong bigyan ng emphasis sa inyo. Ngayon, bigyang galang natin ang salita ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. Matthew chapter 5. 2 verses lang po ang babasahin natin. Verses 3 and 4. At ganito ang nakasaad sa banal na kasulatan. Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Tayo po yumukot manalangin. Panginoon, kami po ay naririto dahil sa iyong kalooban. Sinadya mo, Panginoon, na kami dalhin mo sa lugar na ito upang iyong kausapin, upang iyong turuan, upang palaguin, Panginoon, sa aming espiritual na pamumuhay. At mangyayari lang yan, Panginoon, kung ikaw ang gagalaw sa buhay ng bawat isa sa amin, sa aming mga puso. Ipahintulot mo nawa, Lord, sa mga oras na ito ay hindi kami iistorbohin ng anumang bagay, lalo na ang antok, Panginoon, para dito sa mga bata, upang makapakinig sila at matandaan nila ang iyong mga turo. Pinapahalagahan po namin ito, Panginoon, sapagkat ito nga ang buhay namin. Ito lang ang bagay na may tunay na kabuluhan at kahulugan para sa amin. Kaya tinihiling ko, Panginoon, na mangusap ka sa bawat isa sa amin sa paggamit mo sa iyong abang lingkod. Maraming salamat, Lord. Ingatan mo kami sa lugar na to. Gabayan mo kami. Pagpalain mo kami, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.
Amen. Sige, upo po tayo. Kapag ka nababasa po sa atin ang Matthew chapter 5, beginning sa verse 3, ano po ang pumapasok sa isipan natin? Para sa mga nakakaalam, ito yung sermon ng Panginoong Jesus mula rito hanggang chapter 7 ng Matthew. Itong tinatawag na Sermon on the Mount. At ang chapter 5 mula sa verse 3 ay ito ang tinatawag na the Beatitudes. Beatitudes. Sa mga ilang mga theologians, tinatawag nila itong Kingdom Manifesto. Dito inilahad ng Panginoong Yesus kung ano dapat ang nakikita sa atin, kung ano ang inaasahan ng Diyos na nakikita sa atin. Beatitudes. No? Kung ano ang Christian attitude na nakikita dapat sa atin, na ito dapat ang naghahari sa atin. Hindi natin matatapos lahat itong Beatitudes, kaya pinili ko na mag-focus tayo dito sa verse 4. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Ito po ang nais kong ibahagi sa inyo, that blessed are those who mourn, the tears that lead to joy. Alam niyo ba ibig sabihin ng mourning? Hindi morning na kinaumagahan na M-O-U-R-N-I-N-G. Morning ay, ang sabi dito sa Tagalog, mapalad ang mga nagdadalamhati. Now, itong turo ng Panginoong Yesus na ito ay tinatawag na figure of speech na paradox. A paradox of blessing. No? Kasi bakit paradox? Ano bang paradox? Sa unang tingin, ang mga salita, ang turo ng Panginoong Yesus seems to be contradictory. Parang contradictory. Paano mo sasabihin it is a sign of blessing ang pagdadalamhati? Paano mo ibibilang na pagpapala o pagiging mapalad? Kasi mapalad ang sinabi dito na pagpapala. Paano natin may bibilang na pagpapala kapag ikaw ay nagdadalamhati? Mahirap intindihin, di ba? Kaya nga tinawag na paradox. Ang buong mundo, ang tingin nila, no, sa kaligayahan, happiness, is the absence of sorrow. Na ang kasiyahan ay absence daw ng kalungkutan. Ngunit, ang dineklara ng Panginoong Yesus, the true joy, ang totoong kaligayahan, belongs to those who mourn. Ang totoong nasa kanila, ang kaligayahan, ay yung mga nagdadalamhati. Ito ay hindi about generic sadness, no? Na malungkot ka kung bagsak ka sa exam mo, malungkot ka kung hindi ka pinansin ni crush mo, malungkot ka kung nag-break up kayo. Hindi yan ang tinutukoy dito. Ang sinasabi ng Panginoong Yesus dito na pagdadalamhati, mourning, is a specific kind. The grief over sin. Pagdadalamhati dahil sa kasalanan. Yan ang tinutukoy niya. Katulad ng first beatitude sa verse 3. Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng Diyos. Poor in spirit. Yan ay ipinapaliwanag ng Panginoong Yesus na you are recognizing your spiritual poverty. Na wala kang magagawa. You are totally bankrupt. Because of sin, we became totally depraved. Every aspect of our life, our thinking, our will, our emotions, lahat sa buong pagkatao natin ay manchado nitong kasalanan. Kaya yan ang tinatawag na spiritual poverty if you are recognizing it. Yan ang tinatawag na poor in spirit. Now, itong pangalawang beatitude na to, it reveals
the proper response to that realization. If you realize that you are spiritually poor, yung poor in spirit na sinasabi ng Panginoong Yesus, magkakaroon ka ng tunay na godly sorrow. Magkakaroon ka ng tunay na pagdadalamhati na hindi pagdadalamhati dahil nga sa sinabi ko kanina, mga halimbawa na hindi ka pumasa sa exam, hindi lang yun. Ang pagdadalamhati na tinutukoy niya is because of your own sinfulness. If you realize that. A person who is truly poor in spirit does not merely acknowledge their sin, but grieves over it deeply. Sino sa atin dito ang walang kasalanan? Sino sa atin dito ang nakapatay na? Wala pa, no? Pero sa palagay nyo ba, hindi tayo guilty sa sin of murder? Lahat tayo guilty sa sin of murder. Kahit sino sa atin dito. Patutunayan ko sa inyo. Sabi ng Biblia, dito pa din sa Matthew chapter 5, ang sabi sa verse 21, narinig ninyo na iniutos ng Diyos sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Sino ang hindi guilty doon? Sino sa atin ang hindi pa napuot sa kanyang kapwa-tao, sa kanyang kapatid o kahit sino, sa kahit kanino man? Kaya nga sabi ko sa inyo, lahat tayo ay guilty sa sin of murder even if we did not commit it actually. Sapagkat napuot ka lang pala, lalong-lalo na kung hinamak mo ang sino man, you are guilty of committing murder. Ang sabi ng Panginoong Yesus ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya nga sabi ko, walang exempted sa pagkakasala. Every aspect, no, sa buhay natin, sa ating pagkatao, ay mantsado ng pagkakasala. Now, ano bang tinutukoy ng Panginoong Yesus dito? What kind of mourning is Jesus talking about? No, kasi, ang sabi niya, blessed are those who mourn. Mapalad ka daw kapag ikaw ay nagdadalamhati. Anong tinutukoy ng Panginoong Yesus dito? Kailangan nating maintindihan. Kailangan nating maunawaan. Upang sa ganon, ay we could reflect. No? We assess ourselves. Dito sa tinatawag nating Lenten season kasi na ipapaalala sa atin kung paano tayo tinubos ng Panginoong Yesus. Makasalanan nga ba tayo? Sino na ba sa atin ang tumigil sa paggawa ng pagkakasala? Meron ba sa atin dito? Or we are still sinning? Nagkakasala pa rin tayo, hindi ba? Pero hindi ko tinuturo na sadyain ninyong gumawa ng kasalanan. Hindi ko tinuturo yan. Kaya nga ngayon, tinuturo ko sa inyo na ano ba ang sinasabi ng Panginoong Yesus. No? What kind of mourning is Jesus talking about? Itong sinasabi ng Panginoong Yesus na pagdadalamhati is not about worldly sorrow. Ano ba ang pagkakaiba? Kaya intindihin natin ito ang first point. The contrast between worldly sorrow and godly sorrow. Kasi ang tinutukoy ng Panginoong Yesus dito ay godly sorrow. Ano ba ang pagkakaiba? Ano bang worldly sorrow? Ang worldly sorrow, makamundong pagdadalamhati, ay it is a regret over consequences. Okay? Regret over lost opportunities.
Regret over personal failures. Yan ang worldly sorrow. Ang mundo, it grieves over losses. Nalugi sa negosyo, malungkot yan. Hindi mo maipintang pagmumukha. Kapag nawala ang kanyang pera, nalulungkot yan. Kapag na-scam, malulungkot yan. Nag-order ng magandang damit, ang dineliver ng anong tawag dun sa mga deliver na naman? Rider ay bato na nakakarton, malulungkot yan. Naranasan nyo na yon, may scam. Oh. 'Di ba? Malulungkot yan. Ngunit ang kalungkutang yan ay tinatawag na worldly sorrow. The world grieves over losses but not over sin. Yan ang worldly sorrow. The mourning that Jesus speaks of, yung pagdadalamhati na sinasabi ng Panginoong Yesus dito, is a sorrow that comes from seeing sin as God sees it. Nakikita mo, nararamdaman mo ang bagsik ng kasalanan at nakikita mo ang kasalanan na ito at ang epekto niya ayon sa pagtingin ng Diyos. It is an offense against His holiness. Pag nagkakasala ka, kapag gumagawa ka ng kasalanan, kahit na pagsisinungaling lang, you are thinking that you are offending God and His holiness. Sino ba sa inyo hindi pa nagsinungaling? Pakitaas nga ang kamay. Oh. Walang makapagtaas ng kamay, di ba? Kasi lahat tayo nagsisinungaling. Now, yan ang pinaliwanag ni Apostol Pablo kung titignan natin ang 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Tignan nyo mga Biblia nyo kung meron kayong dala. 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Anong sabi ni Apostol Pablo? Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Nakita natin ang pagkakaiba, no? Paul makes the clear distinction between worldly sorrow and godly sorrow. Ang worldly grief, ang makamundong pagdadalamhati, yan ay self-centered. Bakit nalulungkot ka kapag ka nawala ang ari-arian mo? Dahil pinapahalagahan mo yan para sa sarili mo. Bakit nalulungkot ka kung nag-break kayo ng girlfriend o boyfriend mo? Bakit nasasaktan ka, nalulungkot ka? Kasi nasaktan ang damdamin mo. That is self-centeredness. It laments over consequences but does not hate sin itself. Nahuli ka ng magulang mo na ang ginagawa mo lang gabi-gabi ay naglalaro ng ML o kaya Call of Duty. Pinuna ka. Dahil nahuli ka, kinuha yung cellphone mo, grounded ka muna, 2 linggo hindi bibigay ang cellphone, nalungkot ka. Hindi yun godly sorrow. Yun ay worldly sorrow. Konsekwensya kasi nang hindi mo pagsunod sa bilin ng magulang mo, nahuli ka, nag-impose sila ng punishment, nalungkot ka, yun ay hindi godly sorrow. Kasi pag binalik ulit yung cellphone mo, ganun na naman ang gagawin mo. Hanggang sa mahuli ka muli at mag-grounded ka na naman. Ngunit ang tunay na may godly sorrow, kahit na hindi ka pa pinupuna, alam mong ginagawa mo ang kasalanang yon, you are being convicted. No? Kapag ka hindi na kailangang punayin pa, pagsisihan mo na, ang godly grief is Christ-centered. Napakalinaw po ng pagkakaiba.
Ang worldly grief, ang makamundong pagdadalamhati ay self-centered. Ngunit ang godly sorrow or godly grief ay Christ-centered. It mourns because sin offends God, dishonors Christ, and separates us from fellowship with Him. Naunawaan ba natin kung ano ang gravity ng ginawa ng Panginoong Yesus para sa atin upang tubusin lang tayo? Napanood nyo na ba yung Passion of Christ na film? Sinong nakapanood ng Passion of Christ? Kung paano pinahirapan ng Panginoong Yesus doon sa film na yon, no? Kung mapanood nyo yon, ito, we are not mourning for Christ, ha? Tayong mga Kristiyano. Hindi ito ang sinasabi ni Jesus. You do not mourn for Him. Bakit? Muli nang nabuhay ang Panginoong Yesus, nasa langit na siya, buhay na buhay siya, at ipinangako niya na muli siyang babalik upang kunin ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. We do not mourn for Christ because He won the victory for us. What we should mourn for is our own sinfulness. Yung ating pagiging makasalanan. Sapagkat yan ang naglalayo sa atin sa fellowship natin, sa magandang fellowship natin with the Lord. So tandaan po natin, ang makamundong pagdadalamhati ay nakasentro sa sarili, self-centered. Ngunit ang godly grief ay Christ-centered. Nako-convict po tayo na yung kasalanang ginagawa natin is an offense against God. It dishonors Christ. And it separates us from our fellowship with the Lord. Yan ay nakikita po sa Biblia. Ang example ng godly grief ay katulad mismo ng binasa kanina ni Brother Isaiah sa Psalm 51. Ninamnam nyo ba yung narinig nyo kanina na basa sa Psalm 51? O, tignan natin, balikan natin upang sa ganon ay namnamin nating mabuti ang declaration ni David. Ito ay panalangin ni David paghingi ng kapatawaran nung matapos siyang magkasala sa Diyos dahil sa pangangalunya niya kay Bathsheba. Alam nyo ba ang istorya? Hindi nyo pa alam. Basahin nyo ang istorya kung paano nagkasala si David kay Bathsheba. Inagaw niya yung asawa ng may asawa, bagamat siya ay hari, no? Kaya nung sinabi ni propeta na Nathan sa kanya na nagkasala ka, nagsisi si David. At yung sabi niya sa verse 4, sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Nakahanda si David, whatever your will, Lord, sa ginawa ko. Kung hahatulan mo ako, ikaw ay makatarungan, sapagkat ang Diyos ay walang kakulangan ang kanyang katarungan. Matunong ni Diyos sa wanto pagkurangan na. Kaya ang tunay na nagsisisi, ang tunay na nalulungkot, nagdadalamhati sa ginawa niyang kasalanan, ay katulad ni David, nakahanda siya, nahatulan siya ng Diyos, marapat na ako iyong parusahan, sapagkat ako'y makasalanan. Yan ang intensity ng pagsisisi na tinatawag. Because you are offending the holiness of God. It's just like kita na ibang bateng lamang ikingwa ni Jesus ta krus na Kalbaryo para taniko. Yun ang ibig sabihin. Kaya kung nagkasala ka, if you are a true Christian, mararamdaman mo a very deep grief about your own sinfulness. Yan din ang sinabi, ang nangyari kay Pedro. Umiyak siya ng umiyak after denying Christ. Kung babasahin natin sa Luke chapter 22 verse 62. And that is the same cry of Isaiah sa Isaiah chapter 6 verse 5. Woe is me, for I am lost. Gusto kong basahin sa harapan ninyo kung anong sinabi ni Isaiah upang magkaroon tayo ng
pag-intindi kung ano ibig sabihin ng godly grief na ito. Sa Isaiah chapter 6 verse 5, ganito po ang mababasa. Sinabi ko, kawawa ako, sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako, sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Yan din mismo ang sinabi ni Pedro nung first time siyang i-meet ng Panginoong Yesus sa dalampasigan. Away from me, I am a sinner. Yun ang sabi ni Pedro, I do not deserve to experience these miracles. I don't deserve to be in front of you because you are holy and I am a sinner. Yan ang ibig sabihin ni Pedro. No? Ganon dapat tayo. We are grieving over our own sinfulness. Yan dapat ang nararamdaman ng isang tunay na tinubos. Every time na magkamali ka, every time na magkasala ka, hindi ka natutuwa. Bagkus ay tunay na nagdadalamhati ka. Ang tunay na pagdadalamhati over sin is a mark of genuine salvation. Tandaan po natin yan. True mourning over sin is a mark of genuine salvation. A heart that never grieves over sin is a heart that has not been changed by grace. Kung tunay kang nagdadalamhati dahil sa iyong pagkakasala, sa iyong pagiging makasalanan, that is a mark of genuine salvation. Tunay na kasama ka sa tinubos ng Panginoong Yesus. Ngunit kung nagkakasala ka, baliwala lang sa'yo, you even enjoy committing sin, ay delikado po yan. Delikado po yan. Now, yun po ang unang point. Naintindihan sana dapat natin ang pagkakaiba ng godly sorrow at worldly sorrow, or worldly grief and godly grief. Makamundong pagdadalamhati at tunay na pagdadalamhati dahil sa ating pagiging makasalanan. Para i-assess natin ang ating mga sarili. No? Okay, so, pangalawang point. Sa sinabi ng Panginoong Yesus, doon sa Matthew 5, balikan natin yung verse 4. Mapalad ang mga nagdadalamhati. Hindi hanggang doon lang ang sinabi ng Panginoong Yesus. May dugtong. Ang sabi niya, mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. For they will be comforted. Ano ba ibig sabihin ng Panginoong Yesus dito? Yun ay isang pangako. That is a promise that we could hold on to, sapagkat ang nagbigay ng pangako ay Diyos na kailanman hindi magsisinungaling. Tunay at tapat ang Panginoong Yesus sa kanyang pangako. Kaya pag sinabi niya, mapalad kayong mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin kayo ng Diyos, siguradong mangyayari yan at matutupad. Ngunit paano mangyayari yon? The same God who wounds the heart with conviction. Kasi ang Holy Spirit ang nagko-convict sa atin sa kasalanan yan. No other power could convict us of our sinfulness except the power of the Holy Spirit. At kapag kino-convict ka ng Holy Spirit, it wounds your heart. Bigarangan na iputong. But, no? He will wound the heart with conviction, but He also binds it up with His mercy. Hindi tayo iiwan ng Diyos to be mourning, na magdadalamhati lang, but He will comfort us at the same time
with His mercy. Saan natin mararanasan yung comfort na yan? For they will be comforted, ang sabi. Una, we find comfort in justification. Ang tunay na repentant sinner ay matatagpuan niya ang kapayapaan kay Kristo doon sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, in His finished work. Sapagkat pinapawalang sala tayo ng ginawa ni Kristo. At yon ang nag-iisang bagay lamang na makakapagpawalang sala sa atin. Nothing could ever justify us except what Christ have done on the cross of Calvary. Ang sabi sa Romans chapter 5 verse 1 ay ganito. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pananampalatayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, a saving faith, na gagamitin natin to recognize that we are sinner in need of a Savior. And with that faith comes justification. Walang justification without faith. Yan ang turo ng Biblia. Ngunit huwag nating kalilimutan na ang pananampalataya ay gift, regalo, kaloob ng Diyos sa atin yan. Hindi natin kayang i-produce sa sarili natin. No? That is a gift from God. Now, hindi lang sa justification ng comfort na sinasabi ng Panginoong Yesus. Akalain mo kung pinawalang sala ka, hindi ba comfort yun? Pag dineclare ka na wala kang kasalanan, alam mo ang dami mong kasalanan. Ngunit sinasabi ng Diyos, you are justified by what Christ have done for you. Lahat ng kasalanan mo ay pinatawad na dahil kay Kristo. That is a great comfort. At hindi mo mararamdaman yan kapag hindi mo alam, kapag hindi mo dama ang gravity and intensity ng pagiging makasalanan mo. But if only you realize the gravity of our sinfulness, diyan mo totoong ma-appreciate ang tinatawag na comfort in justification, sapagkat pinawalang sala tayo sa pamamagitan ni Jesucristo. That is a great comfort. Sino ba ang pwedeng magpawalang sala sa atin sa harapan ng Diyos? Kaya mo bang i-justify ang sarili mo sa harapan ng Diyos? No one can do that except Christ. That's why it is a great comfort for us Christians to realize na pinawalang sala tayo. Kahit ang dami nating kasalanan, subukan niyong maglista ng kasalanan niyo. Ubusin niyo ang kalendaryo niyo, tignan niyo, hindi magkakasya. Next year, maglista ka ulit sa kalendaryo niyo. Mapupuno yan. Hindi mo mabilang-bilang ang kasalanan mo. Ngunit lahat niyan ay pinatawad, pinawalang sala. We are justified because of what Christ have done on the cross of Calvary. Hindi ba yan great comfort para sa atin? Yun ba ay great comfort para sa atin? Anong sagot nyo? Amen? Amen. That is a great comfort. Meron akong nabasang kwento, no? Nakulong siya ng ilang taon, ang dami niyang tattoo. Nung lumabas siya sa kulungan by the grace of God, God reached down to that man at magmula nung na-convict siya sa pamamagitan ng Holy Spirit, wala na siyang ibang ginawa. Pagkalaya niya sa kulungan, wala na siyang ibang ginawa kundi i-proclaim ang ginawa ng Panginoong Yesus para sa kanya. Umiiyak siya palagi. Ang sinisigaw niya, wala siyang ibang sinasabi, I am redeemed, I am freed.
because of what Christ have done. Huwag na nating hintayin makulong pa tayo katulad niya para lang makita natin ang gravity ng kasalanan natin. Amen. That is a great comfort. Pangalawa, comfort in sanctification. Ang isang mananampalataya is assured that God is working all things for their good, for His good or for her good. Sa Romans chapter 8 verse 28. That is applicable only to true believers. Kahit na magkakasala ka, hindi ko sinasabing libre tayong magkasala ha. Dahil hindi naman natin maiiwasan. Ngunit, ang great comfort natin is that the Holy Spirit is working continually to sanctify us. Kung kapag tunay kang Kristiyano, tunay mong tinanggap ang pagpapawalang sala ng Diyos sa'yo, unti-untian, mababawasan at mababawasan ang paggawa mo ng kasalanan. At aayawan mo yan. There is deep conviction in you na kung pwede lang, iwasan mo na ang gumawa ng kasalanan. That is a mark of genuine salvation. At ang pangatlo, nasaan ang comfort? Saan nanggagaling ang comfort? Hindi lang sa justification, kundi sa sanctification. God is continually working. In the process, hindi po matatapos yan. Ang sanctification, matatapos lang pag pumanaw na tayo dito sa ibabaw ng mundo. O kaya, mas mauna ang pagbabalik ng Panginoong Yesus. But as we live, we are continually being sanctified by the Holy Spirit. And ang pangatlo, comfort in glorification. One day, isang araw po, tandaan natin, lahat ng pagkakasala, lahat ng pagdadalamhati, lahat ng paghihirap natin will be wiped away forever. That is the promise of Revelation 21 verse 4. Hindi ba kayo napapagod sa kahirapan dito sa ibabaw ng mundo? Hindi ba kayo napapagod sa sarili ninyong pagkakamali at pagkakasala? Ako, pagod na. I already arrived at the point of my life na sinabi ko, kung pwede lang sana nahilingin na bumalik na ang Panginoong Yesus upang mag-end na ang epekto ng pagkakasala. That would be all comfort for true believers sa totoong iniligtas ng Panginoong Yesus. Kaya nga yung sinasabi nila sa social media na naranasan niyang pumunta sa langit, may mga testimony na ganun, tapos bumalik sa lupa. Huwag po kayong maniwala sa ganun. Kung naranasan mo ang pumunta sa langit, alangan namang gugusin mo bang bumalik dito sa mundo. Di ba? Walang kasing ganda ang buhay sa langit. Yun ang sinabi ng Panginoong Yesus, yun ang sinabi ng Biblia. Kung ako mabibigyan ng pagkakataon na pumunta ng langit, hindi na ako babalik dito. Bakit pa ako babalik dito? That is comfort in glorification one day when we will be glorified. Every sin, every sorrow, every suffering will be wiped away forever. And Jesus Himself fulfills this promise. Anong sinabi ng Panginoong Yesus? Sa Luke chapter 7, gusto kong basahin ito. Luke chapter 4, I should say. Verse 17. At dooy binigay sa kanyang kasulatan ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Sa verse 18. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat tinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon.
Yan ang sinabi ng Panginoong Yesus, and He fulfilled that scroll for everyone na pinili ng Diyos na ililigtas niya. At mapalad tayo kung tayo isa doon. Amen. Yun ang totoong blessedness. Yes, amen. Tama yun. Huwag po natin ikayang sabihin na amen sapagkat yan ang nararapat. Those who grieve over sin, tayong mga nagdadalamhati dahil sa kasalanan, we are not left in despair because God lifts us up with His grace. Now, sabi ko, ang title ng message kanina, Blessed are those who mourn, the tears that lead to joy. Nasaan doon? How could mourning leads to joy? Ang pagdadalamhati po sa kasalanan is not an end in itself. Hindi tayo iiwan ng Diyos lamang sa pagdadalamhati dahil sa ating pagkakasala. But that mourning, yung pagdadalamhati na yan, will lead to greater joy in Christ. Because the more we see the depth of our sin, the more we cherish the depth of His mercy. True blessing is found, natatagpuan po natin ang tunay na pagpapala, not in pretending we are righteous, but in coming broken before the Savior who alone can heal. Siya lang. Siya lang. He alone could liberate us. Now, the question is, ito ang tanong po para sa atin. Do we mourn over sin? Tunay ba na nagdadalamhati tayo dahil sa pagkakasala? Or we just take it lightly? Marami akong napapansin, they just take sin lightly, sinning lightly. No? Hindi nila namamalayan. Inoobserbahan ko ang mga estudyante ko. Parang normal na lang na mangopya sila ng cancer ng kasama nila. Hindi nila ikinahihiya. Sabi ko pa sa kanila, hindi nyo ba alam na ang cheating is a form of pagnanakaw? Dahil kinukuha mo ang hindi mo pag-aari. That is covetousness. No? If you are trying to claim ownership of something that is not rightfully yours, that is covetousness. Pero wala. Kung mazero sila sa exam, tatawa pa sila. They do not grieve over that. Bakit kaya? Kaya ang tanong ko para sa atin, do you mourn over sin? May mga estudyante pa nga na pinatawag ang magulang sa school dahil absentee sila, palaging wala. Kinausap ng teachers si magulang. Sinabi kung anong problema ng anak nila. Ewan ko lang kung nagsisi yung bata na yon o hindi. Ngunit, tandaan po natin, those who grieve over their sin in this life will be comforted in eternity. Tayong mga nagdadalamhati dahil sa ating pagiging makasalanan sa kasalukuyang buhay na ito, tayo ang aaliwin ng Diyos in eternity. But those who ignore it now will face judgment without hope. Wala pong pag-asa. The cross is both the greatest sorrow and the greatest comfort. Because there, our sins were judged and our salvation was secured. Kaya nga ang sabi, ipinako na kasama sa krus ang lahat ng ating pagkakasala. Our sins were judged on the cross and our salvation was secured. Sinigurado ng Panginoong Yesus ang ating kaligtasan dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Yan dapat ang nanamnamin palagi natin. And this revives our soul. Kaya nga tinawag natin ang gabing ito na revival night.
Ano ba ang Reformation? Reformation is going back to the faithful teaching of the Word. At ang revival ay ang pagsunod sa tamang turo ng salita ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos, kaya tayo nandito. Amen? Amen. Oh. Kung kaya't huwag nating sayangin ang pagkakataon na naririto tayo. No? Let's make the most out of this God-given time, our God-given stay here in this place. Sapagkat ang Diyos mismo ang may hangarin, siya ang naghahangad na mapabuti tayo. So we find comfort. Saan nanggagaling yung comfort na sinabi ni Jesus? Comfort in justification, comfort in sanctification, comfort in glorification. That's why if we mourn now because of our sinfulness, we will be comforted later in eternity. God bless you all. Manalangin po tayo. Lord, lubos kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa pangungusap mo sa amin. Tunay, Panginoon, na we are not yet totally freed from committing sins. Ngunit hindi po namin hinahangad, hindi po namin sinasadya, Panginoon, na gumawa ng offenses against you. Tunay po na kami nagdadalamhati kung kami nagkakasala. Because we know, we are aware that we are offending your holiness. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na kami po'y nagkakasala ng sinasadya, intentional. Tulungan mo kami, Panginoon, sa mga susunod na araw ay hahangarin namin to glorify you always. Hanggat makakaya namin sa tulong ng iyong banal na Espiritu, strengthen us in our helplessness, sapagkat ikaw lang ang may kakayahan, Panginoon, to liberate us from the influence of sin. Alam namin ng aming mga kasalanan ay pinagpatawad na dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus na aming pinananaligan. Sumampalataya po kami sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Ito ang nagbibigay sa amin ng tunay na aliw, comfort, because our sin has been dealt with sa ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Nawa, itong season na ito ang magpapaalala sa amin sa kadakilaan ng iyong pag-ibig na ipinakita mismo ng iyong bugtong na anak, ang Panginoong Yesus, nung ginalay niya ang kanyang buhay bilang pagtubos sa amin, Panginoon. Tinadakila ka namin, pinupuri ka namin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alabaster jar, all I have for you. Break it at your feet, Lord. Let's be
stand alone. Some of my desires and the fullness of my joy. Like the spill your blood, I spill my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving for your glory. Take me, take me. It's time that I left, it's all I have turned. I break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. Give me your strength. Go one day of you, like me to our like this spill I spill my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me. Worthy, worthy, you are worthy, worthy is the Lord. Worthy, worthy, you are worthy, worthy is the Lord. Worthy, worthy, you are worthy, worthy is the Lord. Worthy, worthy, you are worthy, worthy is the Lord. Hiniling ko na tayo po ay tumayo at ay sarapan natin ng panalangin. Tayo po ay yumukat manalangin. Dakilang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Salamat Panginoon sa pagtuturo mo sa amin at pagpapaalala mo Panginoon na kami po ay isang taong makasalanan Panginoon. Na dati Lord, ang buhay po namin ay ine-enjoy po namin sa makamundong buhay. At kami po Lord ay kinhabagan mo. Kami po ay idinala mo Panginoon sa iyong liwanag. At kami po ay patuloy mong tinuturuan at tinutuwid ang aming buhay Panginoon. Salamat Lord sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita, kami po ay napapahalahanan Panginoon sa bawat
araw na ibinibigay mo po sa amin ay kinakailangan na matuto kami, Panginoon, at may isabuhay po namin ang mga salita mo, Panginoon. Dalayan ko, Lord, na sa bawat isa sa amin, maging sa mga kabataan ito, ay gamitin mo po ang bawat isa sa kanila na maging ilaw at asin, Panginoon. At Lord, amin pong ipinagkakatiwala ang buong buhay namin na lagi po naming isipin, meron man nakikita o wala, Panginoon, ito po ay nagbibigay sa iyo ng papuri, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga ginagawa mo sa aming buhay. At sa aming pagtulog, Panginoon, ibalik mo po, Lord, ang nawalang lakas namin at sa aming pagpapatuloy sa mga ilang araw po, Lord. At Lord, i-bless mo po ang bawat aspeto ng programa sa Youth Camp, Panginoon. At ibinabalik po namin ang kataas-taasang papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.